Malambing na sagot ni Jonah bago ilagay ang kanyang phone sa ibabaw ng unan. Wala talagang kakupas-kupas ang kaseksihan mo, Han. Humahangang sambit ni Francis habang tutok na tutok sa phone at nagtataas baba ang kamay. Mahihinang ingay naman ng may bahay ang maririnig sa apat na sulok ng silid. Walang kamalay-malay na may mga tengang nakikinig sa labas ng kanilang silid. Marahas ngunit pigil ang paghinga, maingat na sumasabay sa mainit na eksena ng mag-asawa. Habang parehong paulit-ulit na sinasambit ng mag-asawa ang pangalan ng isa't isa, si Frederick naman ay walang ibang sinasambit kundi ang pangalan ng kanyang hipag. I love you. Magkasabay na wika ng mag-asawa bago nagpaalam sa isa't isa. Nag-ayos na si Jonah ng kanyang sarili bago nahiga upang matulog. Samantala, si Frederick naman ay hindi mapakali. Lalo siyang natakam sa hipag dahil sa narinig niya sa kwarto nito. Hindi niya akalain na game ito sa lahat ng ipagawa ng kuya niya. Kaya naman mas humanga pa siya sa misis ng kanyang kuya. At ang pinaka nakakael sa lahat ay ang mga ginawa nitong ingay. Napakalambing at sexy ng boses nito. Humanda ka, hipag. Makukuha din kita. Pero sa ngayon, dun muna ako kay Aling Lilian. Siguradong walang arte yun. At paniguradong gagawin pa lahat ng sasabihin ko. Wika ni Frederick sa sarili saka lumabas ng bahay. Hindi nga nabigo si Frederick. Dahil kinindatan lang nito si Aling Lilian, ay agad nitong nakuha ang gusto niyang ipahiwatig. Hindi na siya naghintay ng matagal dahil pasimple siya nitong sinenyasan na pumasok. Sigurado ka bang walang makakakita sa atin? Tanong niya sa ginang. Wala. Hindi naman nakakalakad ang asawa ko, kaya hindi nalalabas ng kwarto yun. Malambing na wika ni Lilian pagkatapos ay hinila siya papasok. E asan yung katulong niyo? Huwag mo nang isipin yun. Kahit anong makita nun, hindi naman nagsusumbong si Gina. Halika na kasi. Walang takot siyang hinila ni Lilian papasok sa saradong tindahan. Gusto ko dito para may thrill. Sabik na wika ni Lilian. Sabi mo eh. Sagot naman ni Frederick, saka marahas na hinila ang ginang saka pinaluhod. At walang pagdadalawang isip na ginawa ni Lilian ang lahat ng ipinagawa sa kanya ng binata. Bilang gantimpala, isang matinding performance ang ibinigay ni Frederick sa ginang. Halos mabaliw naman ang ginang sa gloryang tinatamasa. Nang matapos ay agad ding nagpaalam si Frederick. Pero bago umalis ay inabutan pa siya ni Lilian ng 2,000. Bumalik ka ha? Wika pa nito bago siya tuluyang lumabas. Pagka-uwi ni Frederick ay agad siyang naligo. Aaminin niya na nag-enjoy siya sa piling ni Aling Lilian. Ngunit sa kabila nun, hindi pa rin mawala sa isip ni Frederick ang hipag. Kaya naman habang nakahiga ay nag-isip siya ng plano kung paano makakaskor kay Jonah. Kinaumagahan, pagkagising ni Jonah, ang nakangiti niyang bayaw ang unang bumungad sa kanya. Hindi maintindihan ni Jonah kung bakit parang ang bigat ng aura niya sa kanyang bayaw. Makita lang niya ito ay napapasimangot agad siya. Good morning, hipag. Nakangiting bati sa kanya nito. Good morning din. Walang gana niyang sagot pagkatapos ay nagtungo siya sa banyo. Samantala, si Frederick naman ay agad na nagpakulo ng tubig upang magtimpla ng kape. Isa sa kanya at isa para kay Jonah. Nang makalabas si Jonah sa banyo, ay inabot niya dito ang isang tasa. Kape tayo, hipag. Alok niya sa hawak niyang kape na hindi naman tinanggihan ni Jonah. Ang hindi alam ng ginang ay may inilagay si Frederick sa kape niya. Salamat, mahinang sabi ni Jonah bago tuluyang sinimsim ang bigay na kape ni Frederick. Naipikit niya pa ang kanyang mga mata dahil nagustuhan niya ang lasa nun. Masarap ka palang magtimpla ng kape? Puri niya sa kanyang bayaw bago inilapag ang kape sa mesa sa kusina at naupo. Ngumiti naman ng husto si Frederick dahil sa sinabi niya. Pagkatapos ay naupo sa kanyang tabi. Nagkwentuhan sila ni Frederick hanggang sa hindi na namalayan ni Jonah na naubos niya na ang kape. Ilang saglit pa ay bigla siyang nakadama ng kakaibang init. Hindi na siya mapakali sa kanyang inuupuan. May problema ba, hipag?
Nakangising tanong ng bayaw niya sa kanya. Imbis na sumagot, ay tumayo siya at nagtungo sa sala. Itinapat niya ang kanyang sarili sa electric fan. Ngunit sa pagtataka niya, hindi nawala ang init na kanyang nararamdaman. Bagkus ay nakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang puson. Ano ba tong nangyayari sa akin? Hindi mapakali niyang wika. Nakangisi namang sumunod sa kanya si Frederick. Ayos ka lang ba, Hipag? Kunwari ay nag-aalalang tanong nito, sabay hagod sa likod ni Jonah. Lalo namang nagliyab ang pakiramdam ni Jonah dahil sa ginawa ng kanyang bayaw. Parang nagugustuhan niya ang pagkakadikit ng kanilang balat. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Frederick. Tulungan mo ko, please. Nahihirapang sambit ni Jonah. Gising aso naman si Frederick na binuhat si Jonah papasok sa kwarto ng mga ito. Si Jonah naman ay ikinawit pa ang kamay sa leeg ng bayaw. Pagkasara ng pinto, hindi na nag-aksaya pa si Frederick ng oras at ginawa na nga ang matagal ng pinananabikan. Noon pa man ay type niya na si Jonah at ngayon nga ay matutupad na ang matagal ng laman ng kanyang pantasya. Tuwang-tuwa si Frederick dahil talagang lumalaban ng kanyang hipag. Halatang nag-e-enjoy ito ng husto. Kaya naman mas pinaghusayan niya pa at hindi niya tinigilan si Jonah hanggang hindi ito sumusuko sa pagod. Mag-aalas 9 ng umaga nang iwan ni Frederick si Jonah na muling nakatulog. 2:00 ng hapon nang magising si Jonah. Napabalikwas siya ng bangon dahil sa nararamdamang sakit ng kanyang katawan. Anong nangyari? Hawak niya ang noo habang pilit na inaalala ang nangyari. Hindi pwedeng mangyari yun. Bulalas niya nang tuluyang maalala ang nangyari. Isinubsob niya ang muka sa kanyang mga tuhod at tahimik siyang humikbi. Maya-maya ay bumukas ang pinto ng kwarto, kaya napalingon si Jonah sa gawing yun. Iniluwanon si Frederick. Good morning, Hipag. Masiglang bati nito sa kanya. Nakita siya ng bayaw na basa ng luha ang mata at mukha. Ngunit imbis na magsisi, ay nakita pa niya ang pagngisi nito. Nilapitan siya ni Frederick, saka tumabi habang hawak ang phone kung saan makikita ang video nilang dalawa. Hayop ka. Sabi ko na nga ba't may hindi ka magandang gagawin? Lumayas ka ngayon din. Kung hindi, isusumbong kita sa kuya mo pati sa mga pulis. Nagpupuyos na wika ni Jonah habang umiiyak. Ngunit nagkibit-balikat lamang ang kanyang bayaw. Panoorin mo ngang mabuti kung paano ka nagmamakaawa sa akin. Kung paano mo pa ulit-ulit sinasambit ang pangalan ko. Kitang-kita naman na sobra kang nag-enjoy sa nangyari sa atin. Sino ang maniniwala sa'yo? Mas lalong napaluha si Jonah sa tinuran ni Frederick. Maya-maya ay akmang hahawakan siya ni Frederick, ngunit tinabig niya ang kamay nito. Gusto mo bang kumalat to? O di kaya isend ko kay kuya? Siguradong magagalit yun. Pananakot sa kanya ng bayaw. Kaya kung ako sa'yo, sundin mo na lang lahat ng gusto ko. Bulong ni Frederick, saka tumatawang iniwan ng umiiyak na hipag. Wala nang nagawa si Jonah kundi ang umiyak dahil sa sinapit sa kamay ng kanyang bayaw. Hindi niya maintindihan kung paano nagawa ng kanyang bayaw ang ganoong bagay sa kanya. Dahil sa takot na masira ang pagsasama nilang mag-asawa, itinago ni Jonah ang katotohanan kay Francis. Dahil na rin sa kahihiyan, kaya nanatiling tikom ang kanyang bibig. At ang pinakamasakit, malaya ang kanyang bayaw na gawin anuman ang gustuhin nito sa kanya. Wala itong pinipili anumang oras nito gustuhin. Palibhasa ay silang dalawa lang ang magkasama sa bahay. Kahit anong pakiusap ni Jonah ay hindi siya pinakinggan ni Frederick. Nagpatuloy pa ang pananakot nito sa kanya ng ilang linggo. Hanggang sa hindi na kinaya ni Jonah ang kasamaan ng kanyang bayaw. Isang mabigat na desisyon ang napagpasyahan niyang gawin. Ayaw niyang habang buhay na matali sa isang gawain na labag sa kanyang kalooban. Kaya nag-ipon si Jonah ng lakas ng loob at buong tatag na ipinagtapat niya sa kanyang asawa ang ginawa ng kapatid nito sa kanya. Labis na nalungkot at nagalit si Francis sa pagtataksil ng kapatid. Hindi nito lubos akalain na magagawa ni Frederick ang ganoong bagay kay Jonah.
Agad na umuwi si Francis upang damayan ng asawa at suportahan ito laban kay Frederick. Magkasama silang nagtungo sa mga otoridad at inireport ang mga kasamaang ginawa nito. Agad na inaresto ng mga pulis si Frederick. At sinampahan ito ng patong-patong na kaso. Malakas ang naging laban nila dahil na rin sa nakumpiskang smartphone kay Frederick na naglalaman ng maraming ebidensya. Kaya't hindi nagtagal, nahatulan ito at tuluyang nakulong. Nakadama ng kaginhawaan si Jonah dahil sa hustisyang nakuha. Ngunit sa kabila nun, ramdam niyang maraming nagbago. Sa kanyang pagkatao at maging sa relasyon nilang mag-asawa. Huwag kang mag-alalahan. Simula ngayon, hinding-hindi na kita iiwan. Malaki naman ang naipon natin. Sapat na para makapagnegosyo at mapag-aral si Jacob. Talaga, Han? Hindi ka na aalis? Humihikbing wika ni Jonah. Oo naman, Han. Sasamahan kita. Tutulungan kitang malagpasan kung ano man ang pinagdadaanan mo. Wika ni Francis sa kaniyakap ang asawa. Sa kabila ng trauma na dinanas niya, nagpapasalamat si Jonah sa walang patid na suporta at pagmamahal ng kanyang asawa at ng kanilang anak na si Jacob. Busy man ito sa pag-aaral, parati siya nitong dinadalaw o di kaya naman ay tinatawagan. Sa pamamagitan ng therapy at suporta mula sa kanyang pamilya, nagsimulang gumaling si Jonah mula sa trauma ng nangyari sa kanya. Sa huli, naging mas malakas at mas matatag si Jonah kaysa dati. Sa pagmamahal ng kanyang pamilya sa kanyang tabi, nagawa niyang muling bumangon. Natutunan niyang muling magtiwala sa sarili at magsalita laban sa anumang uri ng pang-aabuso o manipulasyon.